Gusto mo ba mag-livestream sa Facebook gamit lamang ang isang cellphone kahit walang PC or computer? So sa video na ito malalaman mo kung papaano. So marami na tayong ginawang video pero ito na yata ang pinaka the best. Maiintindihan nyo din yan dahil alam kung magagawa nyo ito agad. So make sure na matapos mo ang video na ito para magawa mo ang nasa video at hindi kayo magkamali. So chill lang muna kayo dyan at panoorin ang video para magawa nyo mamaya ng maayos. So let's start para hindi kayo maboring manood dahil alam kong excited ka na magawa ito dahil ganun din ako nung una. So paano mag-livestream gamit lamang ang isang cellphone? Kailangan nyo lang gumamit ang app na ito. So dito nyo lang pala siya pwedeng i-download guys sa Play Store pero kailangan nyo muna itong malaman. So subukan natin itong i-search para magkaroon kayo ng idea. Ang pangalan ng apps na ito ay Turnip. So kung hahanapin nyo ito sa Play Store mismo ay baka hindi nyo ito mahanap. So dati searchable naman siya, nagkaroon lang siguro ng update and then inayos na rin yung mga bug and so now pag di-search nyo ito sa Play Store ay hindi nyo ito makikita. So ngayon meron tayong gagawin para mahanap ito sa Play Store so kailangan lang natin pumunta muna sa Chrome or sa Google. That is the reason guys kaya ko ipinakita muna sa inyo na hindi talaga siya searchable sa Play Store sa ngayon. So dito search lang natin yung Turnip Apps or Turnip Livestream. So ayan yung logo niya and don't worry guys, safe ang apps na ito dahil nasa Play Store pero naman siya. Ayan kung makikita nyo na may logo na Google Play Store at dito sa baba may nakalagay na install. So reminder guys na dito nyo lang siya dapat i-download sa Google Play Store. So pindutin nyo lang itong install. Then ayan mapupunta agad kayo dito. Meron lamang siyang 61,000 reviews and 10 million downloads. So ibig sabihin pwede nyo parent siyang i-download at secure ang apps na ito dahil galing parent siya sa Google Play Store. So ayan pabilisin natin ang oras para hindi kayo maboring at mag-skip. At ayan pagtapos na pwede na tayong pumunta sa mismong apps. Actually matagal na itong apps na ito then bago lang siya ulit nag-update and ngayon optimize na dahil pwede na kayo mag-livestream sa Facebook gamit ito. Dito pwede kayo dito mag-sign up through Gmail account pero pwede rin naman hindi na. So then pindutin nyo na itong stream now kapag andito na kayo. Then lalabas na agad ito pag bagong download lang so pindutin nyo lang itong got it. So ito na ang pinaka homepage, pwede na tayo mag-setup ng live stream. So pindutin lang natin itong setup stream na nasa gitna. Then ayan mapupunta na agad kayo dito. So tulad ng nakikita nyo na marami kayong pwedeng pagpipilian dito na magagandang online games. Tulad ng PUBG, Call of Duty at Garena Free Fire, and marami pang iba. So halimbawa natin yung Mobile Legends na talaga namang napakagandang laruin at i-livestream. So pindutin nyo lang itong more games. So ayan guys, sobrang dami yung pwedeng pagpilian dyan at basta yung meron kayo. Tulad ng car parking, Fortnite at GTA and Mobile Legends at napakarami pa. So piliin natin itong Mobile Legends since ito yung lalaruin natin at ito yung meron tayo ngayon. So ayan kung nakikita nyo nakalagay na dito yung Mobile Legends. Dito pwede nyo itong palitan. Itong how are you feeling kung masaya ka ba or feeling good or excited at pwede rin bored. So ayan lagay mo kung happy ka. Then dito naman what is your playing style. Kung solo player ka or squad kayo lagi. So mga emi-emi lang yan guys pero nasa sa inyo lang din. So next naman is what language will you stream in. So select natin ito at ilagay natin sa Filipino. So sa next stage naman tayo guys, so select nyo lang itong nasa ibaba na next stream information. At yeah, andito na tayo sa stream description so napaka-astig nito guys. Meron na agad tayong stream title na kung saan may nakasulat na, and nasa sa inyo kung babaguhin nyo ito. So kung okay na yan guys na playing solo and streaming with Turnip, ay dito naman tayo sa stream description. So ito ang napakaangas dito guys dahil meron na agad tayong description na naka-indicate na mismo. Hindi na natin kailangan mag-isip pa ng magandang caption dahil meron na at partido pa naka-English pa ito. Thank you for watching my Mobile Legends stream, and for all the support you are showing. If you like my stream, please like and subscribe. It motivates me a lot, and share my channel with your game friends. See you on my next stream. And the rest mga link na ito at siyempre hindi dyan mawawala yung mga hashtags like hashtag Mobile Legends, hashtag Gaming Livestream, and hashtag like and subscribe naman dyan. Tapos dito remove natin itong iba dahil puro mga names ng other games at palitan na lang natin. Today I am streaming Mobile Legends. And then kung anong trip nyo na lang ang ilagay nyo. So depende lang sa inyo kung anong ilalagay nyong description. So ayan lagyan natin like maraming salamat sa inyong suporta. Dito sinasabi dito na, streams with a catchy title and description have higher chances of getting noticed. So napakahalaga ng ating magandang title at description. So next naman guys ay maglagay tayo dito ng thumbnails. Pindutin nyo lang itong upload thumbnails. Tapos dito kailangan natin itong i-allowed.
Allow turnip to access photos. Then mapupunta kayo dito sa gallery, so pumili lang kayo ng gagawin yung thumbnail, so siguro naman alam nyo ang tinatawag na thumbnails. Ito lang naman ang picture na unang nakikita ng mga viewers mo sa livestream na nakalagay sa video mo kung sakali. Kung meron man at kagaya lamang ng mga ito. So nakadepende lang sa inyo guys kung maglalagay kayo, dahil pwede naman na hindi na muna. Pero pag meron mas okay. So pagtapos dito, pag okay na kayo dyan, pindutin nyo lang itong next stream settings. Then andito na tayo sa next stage kung saan andito yung stream details and kung saan bang social media platform tayo magla-livestream. So pero bago yan, shoutout muna pala sa mga nanunood dyan. At bigyan muna natin ng mixing segundo lang ang ating mga mabubuting manunood at commentators para pasalamatan sila. Mag-iwan kere ng comment or like after ng video na ito kung nakatulong ang video na ito sa'yo. Bilang pasasalamat na din. At manotice namin yan. At sobrang mai-appreciate na namin yan kahit isang like lang. At isang napakaiksing comment. Mapa negative or positive comments man yan ay okay lang sa amin guys. Dahil mas pagbubutihin pa namin ito. At may nalalaman din kami na galing sa inyo. Again, maraming salamat sa inyo. Mag-iwan lang kayo ng comment and like kung nakatulong ang video na ito. Sobrang na-appreciate namin kayo. And I hope na nakatulong ito sa inyo. So tuloy na natin ito guys. Unahin muna natin itong stream quality. Dito meron kayong pagpipilian dito. Dito ang pinakamababa is 250 pixel. Needs 500 kilobits per second. So okay ito kung sa tingin mo medyo mahina or mabagal ang internet connection nyo. Sumunod dito yung 360p. At yung recommended naman na 480 pixel. Needs 1.5 megabits per second. So yan ang recommended na Wi-Fi or internet connection. So dito tayo sa recommended na streams quality if yung internet natin is malakas naman. So sumunod dito yung 720p. So ang pinakamataas dito is yung 1080 pixel na needs 4 Mbps. Kailangan talaga dito is malakas yung internet connection mo. At kaya din ang cellphone mo as the same time. Dahil kung hindi at mabagal yung connection mo ay sayang lang kung naka 1080 pixel. Dahil magre-resulta ito ng sobrang lag ng live stream mo. So mas maganda na nakaset tayo sa recommended na stream quality. Then sumunod yung private stream, so hayaan nyo nang naka-off yan. Next naman is yung streams mode. So simpre naka-landscape tayo dahil nga Mobile Legends at nasa Facebook tayo. Then sumunod watch party, so hindi na natin gagalawin yan. So sumunod naman guys ay dito na tayo sa stream on. Dito kung saan natin preferred mag-livestream. Or kung saan natin gusto mag-livestream. So halimbawa sa Facebook tayo. So piliin lang natin itong stream on Facebook. At mapupunta kayo dito guys sa apps mismo ng Facebook. Dito kailangan nyo lang mag-login ng account, so piliin nyo lang yung kung saan nyo gusto mag-livestream na account. At para mas madali nga pala guys at hindi na kayo mamroblema sa password, ay mas mabuti na nakasave na ang inyong password sa Facebook account nyo, or nakalogin na dapat kayo sa Facebook before kayo pumunta dito sa Turnip. Tulad na lang ng ginawa ko na ito na hindi na ako nag-type pa ng password para mag-link ng account. So kapag nandito na kayo, continue nyo lang ito. So ganito itsura nito kapag baguhan pa lang yung account nyo sa Turnip. Then may mga permission na ganito. Turnip would like to post content to your timeline on your behalf of your and have ongoing access to content. So ayan, okay nyo lang ito. Then ganito naman kapag may karanasan na ang inyong account. You previously linked Turnip to your Facebook. So continue lang yan. So ganito ang palatandaan na nai-link na ang inyong Facebook account. So dito kung nakikita nyo dito na dalawa yung profile na nakalagay dito. Itong una is yung sa profile ko mismo at yung pangalawa naman ay yung Facebook page natin kung meron man. So ayan, nakalagay dito sa baba yung profile natin. So piliin natin yung sa timeline natin mismo mag-livestream. Sa Facebook account natin mismo. Then ayan, kapag okay na nakalink na ito sa Facebook natin, ay pwede na tayo mag-proceed. Pindutin nyo lang itong next streams preview. Then lalabas na itong permission na. Allow Turnip to take pictures and record videos. So yes, while using this app. So pindutin lang natin yan. And then allow Turnip to record audio. So yes, kailangan din yan kung sakaling gusto nyo magsalita while in live stream. So yes, while using this app, pindutin nyo lang yan. Then kusa na siyang magiging ganito. Dito pinapakita dito yung nakikita sa screen nyo kapag nag-live stream kayo. Dito nga pala guys yung mic nyo. Open nyo lang ito kung gusto nyo na naririnig yung boses nyo while in live stream. Dine-off nyo na lang if gusto nyo na yung background ng game lang yung naririnig sa live stream. So yan, dahil pangit pa yung boses ko. Then dito naman guys, simpre yung camera. Kung gusto nyo naman magpakita sa live stream nyo, pwede rin guys. So ayan, makikita natin dyan yung sarili natin. So kung katulad kita na shy type, mas mabuti pa na i-off na lang natin para magstay yung mga viewers. Baka kasi nakakasira ng araw yung mukha ko. Then dito naman guys, kung nakikita nyo may nakasulat na click here to add overlay. Dito pwede kayo maglagay ng overlay or display sa live stream nyo tulad ng mga nakikita nyo sa mga streamer. Dito hindi nyo na kailangan
kailangan mag-upload pa ng custom overlay dahil sobrang dami yung pagpipilian na dito na napakaangas. So ano nga ba ang meron dito? Dito lang naman yung pwede mo ilagay yung number ng GCash nyo, at yung Facebook account, Instagram at X or dating Twitter or kung ano yung ilalagay mo. So pumili lang tayo ng gusto natin na design. So pindutin lang natin. Ito kunwari yung napili natin na design. So pag pinindot nyo yan, mapupunta kayo dito. Dito sa may nakasulat na Paytm or GPay ay dito nyo ilagay yung GCash number nyo halimbawa, para kunwari kung may magsesend sa'yo ng gift o regalo. So di ba yan yung uso ngayon sa livestream, naglalagay lang sila ng GCash number. So ayan, baka naman dyan kahit tig-pay piso lang. Then dito naman guys is yung pangalan nyo sa Instagram or handle kung gusto nyo maglagay. So dito naman is yung Twitter account nyo, ayan depende sa inyo kung ilalagay nyo din. Then lastly yung sa Facebook handle nyo o yung Facebook account or Facebook page. So ayan lagyan natin para formal naman tignan. And siyempre, huwag nyo kalimutan yung GCash number. Joke lang naman guys, pero baka naman. So ayan, pagtapos na kayo, then kunting review lang tapos huwag nyo kalimutan i-save. Pindutin nyo lang ito. So ayan siya guys, diba ang galing at napakaangas at marami pang design na pwede nyo pagpilian. So ito na ang ating overlays. Meron na tayong GCash number, Facebook account, at Instagram. Yan lamang yung nilagay natin. So kapag handa na kayo mag-livestream, pindutin nyo lang itong start streaming. At mapupunta agad kayo dito sa settings na ito na display over other apps. At hanapin lang natin dito yung turnip para i-allowed natin ito. Dito guys, kailangan natin itong i-allowed dahil para magamit natin ito ng sabay while naglalaro ng game. Or halimbawa, naglalaro tayo ng Mobile Legends at gumagana pa rin ang ating turnip ng sabay. At yan, kung nakikita nyo ito, not allowed pa ang nakalagay, then kailangan lang natin itong i-allowed. So ayan, allowed display over other app. At kapag okay na ito, pindutin nyo lang ito dahil pwede na tayo mag-back. At yan, babalik na agad kayo dito. Ayan nga pala yung makikita ng mga viewers natin. At ayan, kung okay na kayo dito sa overlay nyo ay pwede na tayo magsimula. Pindutin nyo lang ulit itong start streaming. At lalabas na itong permission. Dito may nakalagay na start recording or casting with turnip. So nakalagay dito na kung ano yung nakaplay sa screen natin is ayon din yung lalabas at makikita ito sa live stream natin. So kapag handa na kayo, pindutin nyo lang itong start now. At mapupunta agad kayo dito sa Mobile Legends. Or kung saan na siyang pupunta sa pinili nyong laro. At yan, kung nakikita nyo itong bilog na button na ito ay pipindutin nyo lang ito para magsimula na ang ating live stream sa Facebook. Dito ay hindi pa nagsisimula yung livestream natin, hanggat hindi natin ito pinipindot. At dito nga pala guys, pwede nyo siyang ilipat kung saan nyo gusto ilagay. At pindutin nyo lang yan pag magsisimula na kayo. So paano naman kung gusto nyo na mag-end livestream dahil natapos na din kayo mag-live? So dito yung mahalaga na dapat yung malaman. Ito yung palatandaan na nagsimula na ang ating livestream. At dito naman guys is yung audio, so pwede nyo yan i-adjust ang volume ng sound. At yung mic. At pwede nyo rin itong i-on kung gusto nyo na naririnig yung boses nyo. At next, gumamit lang kayo ng shield mode kung sa tingin nyo ay ayaw nyo muna makita ang screen nyo doon sa live stream. Or halimbawa may nag-chat sa inyo while in live stream tapos pumunta muna kayo sa messenger. So ayan, i-off nyo na lang ito pag ready na ulit. Pero guys, kapag nasa live stream kayo, mas mabuti pang i-off nyo na lang kung tapos na kayo, para safe yung privacy nyo. So kung gusto nyo mag-end live stream, pindutin nyo lang itong red button. At ayan, may nakasulat na stop streaming. At then okay nyo lang ito guys. At ayan lang muna guys, masyadong mahaba ang video na ito at pasensya na sa oras nyo. I hope na sana nag-enjoy kayo and sana nakatulong ang video na ito. And maraming salamat sa suporta. At kung nakatulong ang video na ito ay maaari ba kayong mag-like and subscribe sa video na ito? At mag-iwan na rin kayo ng comment para ma-notice namin kayo at sobrang mai-appreciate na namin yan. At yan lang, thank you guys. Huwag niyong kalimutan mag-iwan ng like at comment and mag-subscribe sa ating channel. So ayun lang, salamat ulit.